Ito yung pagkakamali yung ginawa ni Senator Amy Marcos na pa-endorse sila. Kailan kami bilyar, nagpa-endorse sila kay VP Sara Duterte. Dahil wala nga daw itong tao, si VP Sara Duterte. Kaya ang bobo pala nito ni Larry Gadon talaga, kaya na-disburse to. Paano nagkakaroon ng tao si Sara Duterte, mga insan? Wala pong tao. Walang mga tao ang mga Duterte. Wala silang tao. Meron sila supporters. Meron silang sumusuporta. Milyon-milyon ang sumusuportang tao sa kanila. Pero wala silang mga tao. Mag-isip ka nga, loko ka. Paano magkakaroon ng tao yan? Dahil pag sinabi mong tao, binabayaran mo yun. Mga tao mo nga yun, tauhan mo yun. Iboto ninyo ang mga taong nararapat. Kung yung maaasahan natin, mga leader na hindi ibibenta ang bansa kahit sa anumang paraan at mga leader na makabayan. Talaga naman. Magandang araw sa ating mga insan. Ako pumuli ang inyong banat insan at nandito na naman tayo sa isang makatotohanang reaksyon, opinion at komentaryo. Ngayong araw mga insan, pag-usapan natin si Larry Gadon at si Yusek Claire Castro kasi parang magkasing walang utak silang dalawa pagdating sa pag-iisip mga insan biruin nyo naman si Larry Gadon, sinasabi niya na wala naman daw tao ang mga Duterte at maling-mali yung ginawa daw ni Amy Marcos na kay Camille Villar na nagpa-endorso daw kay tawag na itong kay VP Sara Duterte. Samantalang si Claire Castro naman, sinasabi niya na wag daw bumoto dahil lang sa bulong o dahil nabayaran daw. Alam mo talaga hindi gawain nung nangyayari ng side niya. No? Sino kaya ang may maraming nagbibigay ng ayuda para lang ibaon sa utang na loob ang mga mamayang Pilipino at bandang huli sinusumbatan na po ng ilang mga kongresista, mga insan, di ba? Pinapaalala nila na yung ayudang ibinigay sa kanila, di sana daw balikan naman daw nung mga bumoboto yung nagbigay sa kanila ng ayuda. Kalat na po yan mga insan sa social media. Hindi na natin kailangan ipakita yan dito sa ating channel dahil makikita nyo yan kung saan-saan. At tunay po yan. Na yan po yung pinag-uusapan ngayon at nakakalulang mga pera din yan mga insan. Mayroon pa nga isang kongresista. Yung asawa ay malaking utang sa law firm ng asawa naman ni Sara Duterte at ang yabang-yabang niya na sinasabi niya na kung kaya kong doblehin yung ayuda niya, kung kaya kong triplehin yung ayuda niya, titriplehin niya daw. Parinig ba yan kay Martin Romualdez para kung sa susunod, pag nanalo siya at siya pa rin yung Congress, speaker ng Congress, malaki ulit ang budget niya. Ako naman mga insan. Ang titindi po ng mga politiko natin ngayon, yung mga may hilig sa paayuda, kampi-kampihan po yan. Pero hindi nila kaya si VP Sara Duterte mga insan. Nakita ko lang kahit saan lugar siya magpunta, pero tinitilian, sumisigaw yung mga tao. Gusto talaga siyang makita, makamayan. Partida yan dumudumog ng tao, wala yung ayudang dala. Hindi katulad ng mga politikong dyan na ayuda ang pangbanat nila sa mga tao. Ako mga insan, saan man kayo nakatira, saan man lugar kayo sa Pilipinas nakatira, iwasan nyo, iboto yung mga taong binibigyan kayo ng pera. Tanggapin yung pera, pero wag nyo silang iboboto hanggat maaari. Dahil yung pera, pag binigay sa'yo, tandaan nyo, kapag may binigay, may babawiin. At napakalaki ang bawi niyan pagdating ng panahon. Diba? Given na yan, matuto na tayo. Marami nang gumagawa niyan dito sa ating bansa. Huwag na tayo magpapadala sa kanila. Huwag tayo magpapabudol at magpapabola. Dapat, ang piliin nating leader ay yung maaasahan talaga at gagawa ng tama dito sa ating bayan. Pansinin nyo mga insan, eto lang, bago tayo dumako doon sa pag-uusapan natin, eto lang mga insan sinasabi nila na mga Duterte corrupt. Pero bakit?
ang Davao, isa sa pinakamaunlad na lungsod dito sa Pilipinas. Partida din yan mga insan, hindi basta-basta napapansin ang mga probinsya. Hindi basta-basta nabibigyan ng budget yan dahil nakasentro ang budget dito sa Pilipinas. Pero bakit maunlad sila? Diba? Yung Leyte, pansinin mo. Diba, merong isang kongresista dyan sa Leyte, yung Juan Tingog, na merong yung Tingog Party List. Yung si, Isidro. Basta yung yung apelido nun, na pinagbibintangan niya nga, nakurap daw yung ang mga Duterte at involved sa droga. Sinabi niya pa nga, di ba, na mukhang Davao na daw ang sentro ng bilihan ng mga yung droga ngayon. Sinupalpal siya ng kalugar niya. Sinabi ng isang kalugar niya na dito puro kayo paninira, ba't dito sa Leyte, ano ba nagawa niyo? Napaganda ba niyo yung Leyte? Di ba? Ano ba kagandahan mo sa Leyte? Si Ferdinand Marcos Sr., si Imelda Marcos taga Leyte yan, si Romualdez taga Leyte yan, si Bongbong Marcos Jr. na yan, lahing taga Leyte yan. Bakit hindi nila napaunlad yung Leyte? City ba yung Leyte ngayon? Diba? Diba Leyte City, mga ganun ba? Ang ganun ba yun? Kalibil na ba siya ng Davao City ngayon? Ganun na ba siya kagandaan, sarap puntahan? Ganun, sino ba nakarating na ng Leyte mga insan? Diba? Tingnan nyo, ganun na ba siya ano ngayon, kaganda, ganun na ba parang pag pamasyal ka, masasabi mo, napakaunlad ng bayan na ito. Ganun na ba siya kaunlad? Diba hindi naman? Ang daming mga nagbibintang na kesyo ganito nga daw si BP Sara Duterte, kurap, involved sa mga ganito, sa mga kung ano-ano mga illegal na binabato sa mga Duterte. Kaya pag tinignan mo yung bayan na pinamumunuan nila, napakaunlad. So, ikaw, bilang tao, bilang totoo kang nag-iisip na tao, yung tao ka ba talaga, isipin mo mabuti. Diba? Yung pinagbibintangan nilang kurap, bakit maunlad yung bansa? Samantalang yung nagbibintang, bakit ang hirap ng lugar nila? Diba? Napaka-basic lang yung mga insan isipin. Yung nagbibintang, ay yun yung tunay na gumagawa ng kasalanan. Yun yung tunay na kurap. Diba? Na may illegal na ginagawa. Hindi nga kayang paunlarin yung sarili niyang bakuran. Namimintas pa siya sa bakuran ng iba. Doon pa lang mga insan, makikita mo na paninira lang yung ginagawa nila. So ito na natin to, speaking of paninira, tingnan natin yung kabubuhan nito ni Larry Gadon. Ito ang sinabi ni Larry Gadon mga insan. Quote ko lang and I quote, isang malaking pagkakamali kay Senator Amy Marcos na magpa-endorse siya kay BP Inday Sara dahil ito ay isang kiss of death. Ganun din si Camille Villar dahil wala naman talagang tao ang mga Duterte. End of quote, Larry Gadon. So yun mga insan sinabi nitong bobo, mahilig sa bobo na si Larry Gadon na bakit yung pagkakamali yung ginawa ni Senator Amy Marcos na pa-endorse sila. Kaya kami bilyar, nagpa-endorse sila kay BP Sara Duterte. Dahil wala nga daw itong tao, si BP Sara Duterte. Kaya ang bobo pala nito ni Larry Gadon talaga, kaya na-disburse to. Kaya hindi na to attorney. Ba't may attorney pa sa pangalan nito? Hindi na to attorney to, na-disburse to dahil sa kabubuhan niya. Paano nagkakaroon ng tao si Sara Duterte mga insan? Wala pong tao. Walang mga tao ang mga Duterte. Wala silang tao. Meron sila supporters. Meron silang sumusuporta. Milyon-milyon ang sumusuportang tao sa kanila. Pero wala silang mga tao. Mag-isip ka nga, loko ka. Paano magkakaroon ng tao yan? Dahil pag sinabi mong tao, binabayaran mo yun. Mga tao mo nga yun, tauan mo yun. Gunggong mo. Kamote ka ba? Hindi ba? Pero pag sinabi mo sumusuporta, may bayad, talagang pag sinabi mo sumusuporta, may bayad o wala yan, still susuporta yan. Kaya suporta nga di ba? Ganun yun, susuportahan mo ng todo. Parang pag suporta mo kay magkano bang bayad sa'yo? Diba ikaw, Larry Gadon, tao ka ni Bongbong. Binabayaran ka ni Bongbong kasi tao ka niya. Si Claire Castro, tao niya rin, binabayaran niya kasi tao niya. Si BP Sara Duterte, walang tao. Wala siyang binabayarang mga tao. Yung mga tao, kusang loob silang sumusuporta kay BP Sara Duterte. Sa mga Duterte, ano sabi ng mga tao na sumusuporta kay BP Sara Duterte? Mag-aambag-ambagan sila kung ayaw bigyan ng budget ng Pangulo.
o ng Speaker of the House, si VP Sara Duterte, ang mga tao mag-ambagan para magkaroon ng budget. Di ba? Yun yung sumusuporta. Gumamit ka ng utak mo, wala ka nga palang utak, kaya ka na di-disperse eh. Hilig mo sa bobong salita eh. Alam mo laro ka doon, magkasing bobo kayo niyan. Magkasing na lang utak talaga kayo ni Claire Castro. Speaking of Claire Castro mga isan, bilisan na natin to. Ito naman po yung sinabi ni Claire Castro. Akala mo talaga, tunay eh. Ito sinabi niya, no? Gampanan ninyo po ang inyong tungkulin bilang isang Pilipino. So, matagal na namin ginagampanan yan. Ewan ko lang sa'yo. Bumoto po kayo ng nararapat. Bumoto po mula sa puso. Alam mo, puso talaga ito si Claire Castro. Huwag bumoto ng dahil sa bulong o dahil kayo'y nabayaran. Kundi iboto ninyo ang mga taong nararapat. Kung yung maaasahan natin, mga leader na hindi ibibenta ang bansa kahit sa anumang paraan at mga leader na makabayan. Talaga naman. Ayos yan. Parang hindi bibenta. Iloko ka. Gusto mo, binenta nyo na nga si Duterte. Tapos biging Duterte sa ibang bansa. Paano makabayan? Kung makabayan yan, bakit? Ipapadala mo yung kapwa mo Pilipino sa ibang bansa, tapos papauwiin dito. Ang sagot mo nga, Claire Castro. Hindi natin tatanggapin yan. Dahil walang jurisdiction. Nako. Tapos, pangangalandakan mo ngayon, bumoto kayo ng nararapat, bumoto po ng mula sa puso. Alam po ng mga tao yan, kaya hindi mananalo yung linyada nyo eh, kasi alam ng mga tao niya eh. Diba? Ibuboto nila yung nasa puso nila, which is yung mga Duterte, yung PDP laban. At hindi po yan babayaran. Dahil gaya nga na sinabi ko, wala pong tao ang mga Duterte. Merong sumusuporta. Kayo, may mga tao kayo, may babayaran kayo. Yun ang katotohanan dyan. Ang mga Duterte, wala pong tao, kaya walang binabayaran. Tunay ang suporta at pagmamahal ng taong bayan sa mga Duterte at hindi kailangan ng paayuda na yan. O mga insan, di ba? Sa kanila nang gagaling yung sinasabi nila na bumoto daw galing sa puso at wag din dahil nabulungan lang o nabayaran. O sino kaya yung bumubulong? O naalala nyo mga insan na yung police i-interviewing, binubulungan muna ng Bongbong Marcos. So, pati turuan o ano sasabihan. Ganyan mga mo, Claire Castro. Yung mga pautot mo na ganyan. Ano na yan eh. Kumbaga basang-basa na yan. Tapos sasabihin mo sa isang vlog mo na mahal ka ng taong bayan at yung mga DDS lang. Ay ako, hindi naman ako DDS. Di ba? Isa ako sa mga taong bayan. Pero bakit ayaw ko sa'yo? Baka sabihin nyo minsan, porque ang vlog ko is against sa ginagawa ng pamahalaan. Parang yun, hindi na para talagang totoong kampi ako sa mga Duterte. Pero hindi na nga ngayon, nabibigis ako dahil wala naman akong ID, wala naman BBS ako, wala naman ganun na mga insan eh. Ang akin nilalaban dito yung katotohanan. O katulad sa akin, di ba? Ang mga ibang politiko nanggaling sa may liberal party din akong mga iboboto. Meron akong ibang nasa kabilang partido. Pero sa senator, talaga, Duterte talaga ang iboboto namin. Pero sa iba ba, sa mga local, sa mga babang posisyon, diba? Yung iba nasa linyada nga ninyo eh. Pero diba, dahil nakita namin na maayos sila na leader dito sa aming lugar, kaya iboboto namin sila. Ganun kami. Kaya hindi kami sasabi na dahil sa bayad. Wala pong bayad dahil hindi po kami tao ni Numan. Ito yung pagboto namin, talagang mula sa puso dahil yun ang nararamdaman namin at yun ang gusto namin iboto. Claire Castro, puntahan mo na si Larry Gadon at mag-tandem kayo, mag-collab kayo sa isang vlog kasi parehas talaga kayo, magkasing na lang utak kayo. So yun lang mga insan, maraming salamat sa panonood ninyo at huwag nyo sana kalimutan mag-subscribe dito sa ating channel at hit nyo yung notification bell at sama-sama ulit tayo sa susunod na video. Nandito na lang mga insan at maraming salamat. Ingat po kayo palagi.